Magandang araw mga kapanyero. Ayan, araw ng Sabado, October 5. Bali na-invite tayo sa isang event. Pero teka muna, parang hindi ako sanay ng nagdadrive ng nagsasalita. Tara, hinto muna tayo rito sa dito muna tayo. Hindi ako sanay ng nagdadrive ng nagsasalita o nagbablog, parang ewan ko lang para safe lang. Na-invite nga pala tayo ni Inag sa isang event dyan sa Calgary. Ito, maaga pa, medyo puyat-puyat pa ako, pero talagang gusto kong pumunta dahil nga dun sa mga condominium na ini-endorse nila. Yung mga condominium na i-endorse nila, dahil nung mga nakaraang buwan, mga ilang buwan na ang nakakaraan, nakausap ko na yung isa sa mga kilalang developer dyan sa Pilipinas. So nagkaroon na kami ng pag-uusap, ilang meeting na ilang meeting na yung ginawa namin ng developer. Kaso hindi kami nagkatuluyan. Dahil nga balak namin bumili ng condo for investment nga, pero hindi kami nagkatuluyan nung deal na yon. So nitong mga nakaraang linggo, nabanggit sa akin ni Inags na meron nga raw silang i-endorse na condominium. So bumalik na naman sa isip ko, kasi magkaibang developer yun eh. So hindi ko alam kung magkalapit, or hindi ko alam kung saan yung eksaktong lugar ng location nila sa Pilipinas, yung condominium na yon. Kaya gusto ko ring malaman, gusto ko ring makita yung talagang actual map nila, tsaka kung paano yung proseso, kung magkano. Syempre hindi naman basta gano'n na lang yung pagkuha ng condo, talagang long term investment yan. Ang iniisip ko is yung pagpunta ron. Wala akong problema sa driving, makakapunta ako doon. Ang inaalala ko lang, paano ang magiging, syempre hindi naman si Inags, may mga ginagawa rin doon, nag-iisa ako. Tapos si Jedi Cycle is nag-cancel dapat si Jedi Cycle kasama ko ngayon. So nag-cancel siya na hindi siya makakarating. So hindi pa kami nagkakausap, basta sinabihan lang niya ako na cancel siya. So wala pang dahilan kung bakit siya nag-cancel. So nag-iisip ako ngayon kung pupunta pa ba ako or kakancel ko na lang. Kasi 3 hours din yung pagpunta sa Calgary mula sa Edmonton. Pero ako naman gusto kong pumunta dahil nga doon sa condominium na yon. Kaya ko sa driving, pero paano yung ko ron? Lalo pa nandoon yung mga kasama niya na mga vlogger din dito sa Canada, mga Spot Pinoy, anduron din. Ang iniisip ko, paano ako makikisalamuha or paano ako makikiharap sa mga tao ron, hindi tulad nung kasama ko si Jedi Cycle. Kahit nasa isang gilid lang kami, nagkikwentuhan lang kami ron ni Jedi Cycle, okay lang. Matapos yung demo tungkol sa condominium, okay na, at least may kasama ako. Yun ang iniisip ko ngayon, kung tutuloy ba ako, dahil nga nag-cancel tong si Jedi Cycle. Kaya nga eto, nag-iisip-isip ako kung paano, pero umuuna ako kay Inags na pupunta ako. Ano kaya? Paano ako haharap? Syempre sila idol, sila sa mga Spot Pinoy, di ba? Sa Rice Velasquez, Carino family, sa Ina. Talagang paano ako makakaharap doon? Tapos nandoon pa yung mga iba pa sa Team Soliman, tapos si Arwin and Emma, mga vlogger sa Calgary, mga nandoon din. Paano ko haharap? Okay lang sana kung katabi ko lagi si Inag. Siyempre si Inag talagang tropa ko, matagal ko nang kasama. Sayang kasi si Jedi hindi nakasama eh. Paano nga kaya? Bahala na. Tara, punta tayo ng Calgary. Total, eto na. Naka-ready na naman. Kagabi pa ako naka-ready.
talagang nasa isip ko pumunta. Pero yun nga, parang paglabas ko, para bang nag-aalinlangan ako na tutuloy pa ba ako, baka ma-out of place ako doon. Siyempre si Inags may ginagawa yan, busy yan, di para lang akong basang sisiw doon, di ba? Okay lang sana kung pagkatapos nung demo uwi na ba ako, ano ba ang magiging sitwasyon doon. Siyempre hindi ko alam, di ba? Wala akong kakilala kundi si Inags. Kasi Calgary, huling punta ko diyan siguro mga 5 taon na. Ang pinakahuling punta ko lang sa bandang Calgary hanggang Cross Iron lang na ano ko eh. Yan lang yung pinakahuling napuntahan ko diyan sa area na yan. Nag-shopping lang tapos umuwi rin, balikan. Pero yung sa downtown Calgary, hindi na ako 5 taon na siguro. Kaya ako hindi napupunta diyan. Kaya matagal-tagal na rin, parang gusto ko ring mag-ikot doon. Tingnan ko, pasyal-pasyal. Kaya lang, nag-alinlangan niya ako dahil nga wala akong kasama, nag-iisa lang. Pero tingnan natin. Tara, punta tayo sa Calgary. Tara. Siyempre, nandoon din yung Spot Pinoy. Siyempre, sila yung pinapanood ko sila pagka bago ako matulog, yung mga live nila. Siyempre, nakakaano rin kasi, nakakalibang, lalo pa rito sa Canada, puro trabaho, diba? At least, makilala ko sana. Yan mga kapanyero, kadarating lang natin. Nakita ko na yung Pacific Hut kung nasan yung event nung nagbebenta ng condo or nag-aalok ng condo ng mga developer. Tingnan natin, alamin natin yung mga mga discount nila or kung paano yung sistema nila. Yung developer noon na nakausap namin hindi nagkatuluyan yung deal namin sa condo. So itry natin, na banggit nga ni Inags na itry natin, tanungin natin kung paano ang sistema naman nila. Tara mga kapanyero, puntahan natin. Ayan mga kapanyero, binigay na nga pala sa atin yung computation ng condo. Ito, pag-aaralan namin ngayon, pagbalik ko sa Edmonton, kung paano, kung kaya ba ang budget. Dahil nga alam naman natin na long-term investment to, hindi to short-term. So pag-aaralan natin kung kaya ba ng budget. So ibinigay na sa akin. Kaya malalaman natin sa pagbalik ko sa Edmonton kung kukuha ba tayo o hindi, or sa mga susunod bang pagkakataon tayo makakakuha. Kaya ito, pinag-aaralan ko ngayon mga kapanyero. Pero maganda maging resulta. Di ba nabanggit ko naman na noon talagang yung isang kilalang developer, talagang pinuntahan na kami, nakipag-appointment na ako, hindi lang nagkatuluyan. Pero malalaman natin ngayon, titingnan ko ngayon kung ano ang magiging resulta. Siyempre hindi lang naman ako magdidesisyon magkano budget namin, hindi pa natin alam kung paano. Kaya mga kapanyero, hintayin na lang natin kung ano ang magiging resulta. Bali ito nga pala mga kapanyero, bali itong building na to, itong condo na to, pre-selling pala. So medyo mababa pa siya ng konti kung ikukumpara mo sa ready move in na mga condo. Pero ito pre-selling, kaya iba pa yung price niya, mababa pa yung price niya. Kaya maganda mag-invest. Pero sa pag-invest naman natin, hindi rin naman natin alam kung kaya ng budget natin. Siyempre talagang i-consider natin yung budget natin. Hindi porke nasa Canada tayo is ganun na lang. So tingnan natin bago tayo mag-invest.
Pero ako, pinag-aaralan ko pa ngayon to, tinitingnan ko, hindi lang naman isa, dalawa o tatlong beses na pag-aaralan to, talagang pagpupuyatan mo, pag-iisipan mo, i-consider mo yung mga negative, positive outcome nitong pag-i-invest mo ng kondo. So, malalaman natin. Pagpunta ko nga pala rito sa Calgary is talagang double purpose. Talagang unang-una yung kondo, kung paano, at ang pangalawa, yung Spot Pinoy. Di siyempre talagang Spot Pinoy, talagang sila yung mga pinanonood ko noon pa, pinagpupuyatan ko na talaga na bago ako matulog, kung ano yung hindi ako nakakasabay kasi sa live nila. So talagang sa gabi pagkatapos ng trabaho, pag-uwi ko sa bahay, tsaka lang ako nakakapanood. Tuwing gabi bago ako matulog, doon ko lang sila napapanood. Pero noon, pinapanood ko lang sila. Ngayon, kasama ko na sila, katabi ko, nakakausap ko, at ang dami mga binibigay sa aking tip kung paano, dahil alam naman nating lahat na nagsisimula pa lang ako, di ba? Carino family, kay Rice Velasquez, kay Ina, yan, sila yung mga ng Spot Pinoy. At higit sa lahat, kay Inags, dahil siya yung nagsabi sa akin na merong rito, may event dito na gagawin. Kaya maraming salamat kay Inags. Kain na tayo, mga kapanyero. Mukhang masarap yan, panyero ah. Mukhang masarap yan ah. Yun. Yan. So ito yung mga mamimit ni Panyerong Bulakenyo, mga kainan. Siyempre yung mga idol, no? Mark Carino, Alwin. Yan. Tsaka mga subscribers natin nandito, no? Ayan, si Ina Andulong. Hindi sa akin to, kay Panyerong Bulakenyo to. Pre, nagbablog na rin siya, pre. Pre, baka hindi mo alam, pre, pinapanood tayo lahat niyan. Pumunta pa to galing Edmonton. Sabay mo na kaya si Ina. Ha? Huwag naman, bayad na tayo sa aeroplano. Mambira naman, no? Kain lang, Panyero, ha? Okay. Ayos. Hindi pa rin kami. Hindi sa ngayon pa kasi talaga nahihiya pa ako. Oo, dahil nga, kailan pa lang ako, isang buwan, di ba? Tumahiya. Isang buwan pa lang. Ayan ha. From your idol, Mark Carino. Tips. Napakaswerte mo in person. Binibigyan ka ng tips. Hindi hira naman, ha? Partida, gutom pa yan, ha? Yo. Ayos. Saya. Talaga, masaya talaga. Tapos mamaya, lapit tayo sa mga idol natin. Isa-isahin natin yan. Yakapin mo talaga yung yakap na yakap ay yung mahigpit. Pwedeng halikan mo. Pagka ikaw, susuklayin kita. Huwag na. Himas-himasin mo na lang yung ulo ko. Bikira.